Aleluya, aleluya. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Aleluya. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kaniyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maulang umaga po sa lahat. Si Dr. Howard Kelly, namatay siya noong 1943. Siya ang founding professor ng John Hopkins Hospital. Ikinuwento niya sa kaniyang autobiography na noong siya ay teenager pa, siya ay naglakad para pumunta sa isang lugar. Hindi niya akalain na napakalayo na pala ng kaniyang nalalakad hanggang sa siya ay mapagod at mauhaw. Umatok siya sa isang bahay at humingi ng tubig. Pwede po bang makahingi ng tubig? Pinaunlakan naman siya ng isang babae at pumasok muli. Nagulat si Kelly dahil hindi tubig ang ibinigay sa kanya, kung hindi gatas. Ininom niya yung gatas at nagpasalamat at nagpatuloy sa kaniyang paglalakad. Lumipas ang maraming panahon. Ang babaeng ito'y nagkaroon ng matinding sakit. At ito ay na-confine doon sa ospital na kung saan si Howard Kelly ay naging doktor. Siya ang nag-asikaso doon sa babaeng may sakit. At nung nagawa na lahat ni Kelly, hiningi ng babaeng ito ang bill ng kaniyang hospital. May inabutang nurse na maliit na papel at sinabi niyang, "Ito po ang bill ninyo." Nanginginig yung babaeng nasa ospital kasi wala siyang pambayad. Nung binuksan niya yung kapirasong papel, ang nakasulat, bayad na dahil sa isang basong gatas. Paid, already paid, because of the one glass of milk. Sa Tagalog, meron tayong kasabihan. Kung anong itinanim, siya ring aanihin. O kung anong itinanim mo,
siya mo ring aanihin. Ang ebanghelyo natin po sa umagang ito ay pagpapakita kung anong klaseng trigo si Kristo. Mula sa loneliness and lowliness ng pagtatanim to the glorification, nakita natin ang takbo ng kaniyang buhay. Nakita natin ang aral na ang sinumang sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang pagsunod kay Kristo'y katulad din ng trigo na kailangang mamatay upang mamunga. Ang trigo mawawala ng saysay kung hindi mo ito itatanim o anumang butil na meron tayo o isang magsasaka ay mawawala ng saysay kung ito'y itatambak lang niya sa isang lugar. Kailangan itong itanim, mamatay sa kaniyang sarili upang magbunga. Para bang you need to give way to another truth. Halimbawa, yung mga punong nakikita natin, hindi naman siya puno agad. Ito'y nag-umpisa, saan po? Sa bunga. Nag-umpisa sa buto. Itinanim, lumaki, nagkadahon. Nawala na yung kanyang pagkabuto at ang katotohanan niya na ngayon, isa ng malaking punong nagbibigay ng lilim sa lahat. Kaya nga hindi natin maintindihan kung bakit may ahensya ng gobyernong walang pusong putol ng putol na hindi naman nila kayang magsakripisyo para sa lahat. Ang ebanghelyo'y nagdadala sa ating isakripisyo ang isa upang lumabas ang panibagong sakripisyo para mapakinabangan ng lahat. Ang kamatayan ni Kristo'y trigo ng ating kaligtasan. Kaya ang imbitasyon sa atin ng Ebanghelyo ngayon, ano ang itinanim mo noon na inaani mo na ngayon? Alam mo, ang daming maliliit na dapat itanim. Magtanim ka ng konti o butil ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Magtanim ka ng konti ng pasensya, aani ka ng pasensya. Magtanim ka ng konting pag-ibig, aani ka ng mas malaking pag-ibig. Pero kung ang gulo ng buhay mo, kung hindi mo makita ang future mo, o kung ang gulo-gulo ng kinakaharap mo, dahil wala kang itinanim. The simple logic of a relationship is sacrifice. At sa sakripisyong ito'y mananatili tayong nakaugat kay Kristo. Kaya nga, palagi nating sinasabi sa iba na maging mapagmahal,
maging maunawain, maging mapagbigay. Dahil kung ito ang ating itinatanim araw-araw, tayo ay magkakaroon ng bungang hindi natin inaasahan. Katulad ng personal experience ni Dr. Howard Kelly, nang dahil sa isang basong tubig, dahil sa isang basong gatas, nabayaran ang pag-ibig na una niyang naramdaman. Paano, Father, kung sa pagbibigay mo'y inaabuso ka? Doon na papasok ang talinong ibinigay ng Diyos. Pag alam mong sa kabutihan mo'y nang aabuso na ang iba, alam mo na turuan ng limitasyon ang mga taong hindi nakauunawa. Ang mahalagay, kahit butil ng kabutihan, itinatanim natin upang tayo'y mabigyan ng ani sa hinaharap. Dahil goodness begets goodness, begets another goodness. Ang kabutihan ay nanganganak ng kabutihan at nanganganak pa ng panibagong kabutihan. Huwag na tayong magtanim ng sama ng loob. Ang hirap anihin nun. Huwag na tayong magtanim ng galit. Huwag na tayong magtanim ng inggit. Ang itanim na lang natin bagay na maganda para maganda rin ang ating magiging ani. Si Kristo ang ating focus. Dahil sa Kaniya'y nagkaroon ng kahulugan ang sakripisyo ng pag-ibig. Ito ang sinundan ni San Lorenzo. Hindi siya natakot sa banta sa kaniyang buhay, kahit na ang kaniyang kamatayay inialay kay Kristo upang maging trigo ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Matagal na to. Almost 1,000 years na namatay si San Lorenzo. Pero hanggang ngayon, tinitingnan natin ang kaniyang kadakilaan ng pagiging trigo, ng pagiging butil na itinanim ni Kristo sa Kanya. Dahil ang tunay na mabuti, hindi nakakalimutan at hindi matatabunan ng anumang kasinungalingan. Because goodness is gold. Ang tunay na mabuti, anuman ang mangyari, palaging mabuti ang lalabas. Maging trigo tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.